Pangkaraniwan na sa mga edad 14 pataas ang makahiligan ang mga online games, sports o di kaya naman ay gumimik at tumambay. Ngunit iba naman ang nakahiligan ng binatilyong si Mario. Sa edad na 15, nakahiligan niyang mangaso sa gubat, manghuli ng mga ibon, mangumang ng bayawak, mamingwit ng isda sa sapa. Isang umaga, pinuntahan ni Mario ang kanyang umang sa bayawak upang tignan kung may huli. Sa kanyang paglalakad, nadaanan niya ang isang sapa. Laking gulat niya nung makita niya ang mga ulo ng isda na umaangat lubog sa tubig. Sa tuwa, agad na tumakbo pauwi si Mario, pauwi sa bahay upang kumuha ng pangbingwit. Subalit, hindi napansin ni Mario ang malaking punso sa tabi ng malaking puno ng akasya, malapit sa sapa. Mabilis na nakabalik si Mario sa sapa at sinimulan na niya mangbingwit ng isda. Lumipas ang isang oras pero kahit isang maliit na isda ay wala pa rin siyang nahuhuli. Sa pagkainip, naisipan na lang niyang sumisid at maligo na lang sa sapa. Lumangoy si Mario sa malamig na tubig ng sapa, ngunit kahit sa kanyang paglangoy, ni isang anino ng isda na kanyang nakita kanina lamang ay biglang naglaho. Ngunit ang hindi nalalaman ni Mario, mayroon palang mga mata na kanina pa lamang ay nakamasid sa kanya. Matapos magtampisaw ni Mario, sa tubig ng sapa ay agad na din siyang umuwi. Makatapos kumain ng tanghalian, agad na nakatulog si Mario dahil sa pagod. At nung siya ay magising, mabigat na ang kanyang pakiramdam. Mataas na ang kanyang lagnat at masakit ang kanyang mga mata kapag dumidilat. Animoy dinudukot ang kanyang mga mata. Hindi na din nakakain ng hapunan si Mario. 10:00 ng hating gabi nung magising si Mario na marami siyang nakikita na maliliit na tao. Tumatalon-talon ito papalapit sa kanyang katawan. Isa-isa niya yun hinahablot habang umuungol. Nagising ang mga magulang niya at agad na pinuntahan ang higaan nito. Agad na sinalo ng ama ni Mario ang pumipilipit na katawan nito habang nakatirik ang mga mata. Ang akala niyang inaalis niya ng mga maliliit na tao na dumadapo sa kanyang katawan ay pinupunit na pala ang kanyang damit habang namimilipit at nakatirik ang mata. Lingid sa kaalaman ni Mario na pinaglalaruan lang pala siya ng mga duwende noong mga oras na nakakita siya ng maraming isda. Noong gabing ding iyon, lumakad ang ama ni Mario upang sumundo ng albularyo. Ngunit para bang pinipigilan ng albularyo na makita si Mario dahil biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sinabayan pa ng malakas na kulog at kidlat. Nung makauwi ng bahay, agad na ginamot ng albularyo si Mario. Lumabas sa tawas ang mga duwending itim na nakapalibot sa malaking punso at pati na din sa sapa. Pinayuhan din ng albularyo na magbigay galang sa tuwing magagawi sa lugar na yon at huwag kalilimutan ang salitang tabi-tabi po. Pangkaraniwan na sa magbarkadang Arnold at Isko na manguha ng mga bungang kahoy sa gubat tuwing walang pasok sa kanilang eskwela. Si Arnold ay isang mabait at masunuring bata sa kanyang magulang. Kabaligtaran naman sa kaibigan niya si Isko. Si Isko ay sutil at pilyong bata at walang ibang kaibigan maliban kay Mario. Isang hapon, napagpasyahan ng dalawang magkaibigan na manguha ng bayabas sa kakahuyan, di kalayuan sa kanilang bahay. Bago makarating sa puno ng bayabas, napansin ni Isko ang isang gagamba na gumagawa ng bahay malapit sa puno ng kawayan. Agad siyang dumampot ng mga putol na kahoy at pinagbabato niya ang gagamba. Kahit na pinipigilan siya ni Arnold, malakas siyang tumawa nung mapabagsak niya ang gagamba. Ngunit hindi niya napansin ang malaking puno ng balete sa likod ng mga kawayan. Pagdating nila sa puno ng bayabas, tuwang-tuwa ang dalawa dahil sa dami ng bunga nito. Agad na umakyat ang dalawa at nagbulsa ng mga hinog na bayabas habang kumakain. Sa sobrang galak ni Isko, ginugyug niya ng niyugyog ang sanga ng bayabas na animoy nangangabayo. Yeehaw! Pre, tama na yan. Umuwi na tayo at padilim na.
Kinabukasan, hindi nakapasok ng eskwela si Isko dahil mataas ang lagnat nito. Maghapon lang siyang nakahiga sa kanilang bahay. Alas 7 ng gabi, habang naghahapunan sila Isko, may malakas na kalatok na nadinig ang ina nito sa likurang banda ng kanilang bahay na animoy mga yabag ng tumatakbong kabayo. Pagkatapos ng hapunan, natulog na ang mag-anak. Alauna ng madaling araw, nagising ang ina ni Isko at napansin niya na bukas ang kanilang pintuan at wala din si Isko sa kanyang higaan. Agad na ginising ng nanay ni Isko ang kanyang asawa at sinabing wala si Isko. Agad na kinuha ng tatay ni Isko ang kanyang matulis na gulok at flashlight at hinanap niya ito. Sa isang madilim na parte ng kanilang likuran, nakita si Isko ng kanyang tatay. Nakaupo na nakatulala habang nag-aapoy sa lagnat. "Anak, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras?" "Tinatawag niya ako. Isinasama niya ako sa kanila." "Sino?" Hindi na sumagot si Isko at inakay na siya ng kanyang ama papasok sa bahay. Ngunit pagpasok ng bahay, nakatulala pa din si Isko at hindi kumukurap ang mga mata. "Nasa bubong siya. Sinisilip niya tayo." Takot na takot ang mga magulang nito, kaya hindi na sila natulog hanggang mag-umaga. Binantayan na lamang nila si Isko. Pagsapit ng umaga, sumundo ang ama ni Isko ng albularyo at nalaman nila na ang kanilang anak ay napagtripan ng isang tikbalang. Galit na galit at nagambala daw umano ni Isko ang tikbalang na nakatira sa puno ng balete sa tabi ng kawayan. Kinakailangan umano na mag-alay ng pagkain at magtulos ng kandila sa ilalim ng balete 7 tuwing hapon upang hindi na ulit gambalain ng tikbalang si Isko at ang pamilya nito. Kaya naman, sa tuwing tayo ay pupunta sa mga kakahuyan, huwag natin kalilimutan ang mga salitang tabi-tabi po. Naghanda pala ng isang sorpresa ang kanyang pamilya at ilang kamag-anak para sa kanya. Malaki ang kanyang pasasalamat na nakabisita ang kanyang mga magulang sa kanila. Dumating din ang kanyang nag-iisang kapatid kasama ang asawa nito. Nakaalalay agad si Jaytan sa kapatid dahil buntis ito. Masaya nilang pinagsasaluhan ang mga inihanda ng kanyang pamilya. Pagsapit ng hating gabi, nag-uwian na ang iba nilang kamag-anak. Nagpaiwan naman ang kanyang 2 pinsan kasama ang mga magulang ni Jaytan at ang kanyang kapatid at asawa nito. Maaga namang natulog ang kanyang mag-ina. Lumipas ang ilang buwan, ipinaalam ni Matet na buntis siya sa pangalawa nilang anak. Laking tuwa ni Jaytan nang malaman ang pagbubuntis nito. Kinahapunan, masayang umuwi ang kanilang anak galing sa eskwela. Masayang masaya ito nang malaman na magkakaroon na siya ng kapatid. Natuwa naman ang mag-asawa dahil nakikita na nilang mapagmahal na kuya si Ken. Nangako pa ang anak na hinding-hindi magiging pasaway upang maisilang ng kanyang ina nang malusog ang kapatid. Bumili ng manok na Bisaya si Jaytan upang makahigop ng mainit na sabaw ang asawa. Ito kasi ang pinaglilihan ni Matet. Pumunta pa siya sa bayan upang magpatulong kay Wancho na humanap ng mabibilhan ng Bisayang manok. Hindi na ni Jaytan pinauwi si Wancho dahil gabi na. Tinawagan na lang niya ang tiyahin na sa bahay na patulugin ang pinsan at bukas na ng umaga niya ito ihahatid. Sa silid ni Ken, pinatulog ni Jaytan ang pinsan. Nasa kasarapan ng tulog si Jaytan nang bigla siyang magising nang may bumagsak sa kanilang bubong. Nilingon niya si Matet. Napakahimbing ng tulog nito. Pinakiramdaman muna niya ang paligid bago tumayo at sumilip sa bintana. Nakita niya ang mga aso na tumatahol at nakatingin sa kanilang bintana. Lumabas siya ng silid upang pumunta sa kusina. Kukunin niya sana ang kutsilyo nang bigla siyang makarinig ng mahihinang kaluskos sa may pinto. Marahan siyang lumapit sa pinto at nilapit ang tainga. Narinig niya ang marahas na paghinga na para bang may pinanggigigilan. Isang mahinang ungol ang muli niyang narinig
Dahilan upang mapasinghap si Jaytan. Nagkaroon siya ng idea kung ano ang nasa labas. Pilit niyang nilalabanan ng takot, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang mag-ina. Nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ang sisidlang ng asin. Isinaboy niya ito sa bawat sulok ng bahay, pati na sa kanilang silid at sa silid ni Ken. Bumalik siya sa kanilang silid at taimtim na nagdasal. Nang wala na siyang maramdamang kakaiba, ay agad siyang bumalik sa higaan. Kinabukasan, tinanghali siya ng gising. Wala na si Matit sa kanyang tabi. Painat-inat siyang bumangon at dumiretso siya sa banyo upang maghilamos. Pagkatapos ay pumasok na siya sa kusina upang magtimpla ng kape. Naabutan niya na nag-aalmusal si Matit kasama si Ken at Wancho. Napuyat ka ba sa bisita natin kagabi, Insan? Sinabi mo pa. Abay, nagpapahiwatig na naman sila. Napakalakas talaga ng pang-amoy ng mga nilalang na yan. Teka nga, paano mo nalaman na may bisita tayo? Bising kaya ako. Nakiramdam lang ako sa paligid ng nakapikit. Alam ko nga na nagsaboy ka ng asin eh. Pikit lang ang mga mata ko dahil baka utusan mo akong tignan ng nasa labas. Natatawang sabi ni Wancho. Nagtatakang nagpalipat-lipat ng tingin si Matit sa dalawa. Hindi niya magets ang pinag-uusapan ng magpinsan. Napansin naman ni Jaytan ang nagtatakang tingin ng asawa, kaya agad na ikinuwento niya ang pagbisita ng aswang kagabi. Halos lumuwa ang mata ni Matit sa gulat. Mabuti na lang at nagising ang asawa niya dahil kung hindi, baka mapahamak na silang dalawa ng kanyang ipinagbubuntis. Tuwing dapit hapon, hindi nakaligtaang maglagay ng asin at bawang sa buong bahay ang mag-asawa. Madalas na kasi silang bisitahin ng aswang. 8 buwan na ang tiyan ni Matit nang magdesisyon sila ni Jaytan na sa probinsya siya manganak. Doon sa kanyang biyanan. Natatakot kasi siya na baka bigla silang atakihin ng aswang kung sakaling gabi siya manganak. Pumayag si Jaytan sa kanyang suhestyon. Ang mga magulang ni Matit ang tumayo sa kanilang bahay at magbantay sa kanilang computer shop. Ipinaalam muna ni Jaytan ang anak sa advisor nito. Laking tuwa ng mga magulang ni Jaytan nang makita sila. Jaytan anak, mabuti at naisipan yung mag-asawa na magbakasyon dito. Matagal-tagal na din na hindi kayo nakadalaw sa lugar natin. Masayang bungad sa kanila ni Aling Nene, ang ina ni Jaytan. Nais ko kasing dito manganak sa probinsya, Nay. Palagi kasi kaming binibisita ng aswang sa Manikling. Abay, walang problema kahit dito pa kayo tumira hanggang gusto nyo. Walang polusyon ang kapaligiran. Palagi ka pang makakakain ng sariwang gulay at prutas. At higit sa lahat, hindi nyo na kailangang bumili ng mga gulay at prutas. Tugon naman ni Mang Bapi na nakauwi na pala. Dala ang isang basket ng mga prutas. Salamat po sa inyo, Nay. Tay. Nahihiya pang wika ni Matit sa dalawang biyanan. Nako, pumasok na nga tayo, baka nangalay na kayong dalawa sa kakatayo. Sige na anak, Jaytan, doon mo na patulugin sa silid si Ken. At mukhang pagod yata iyan kaya nakatulog. Sige hunay. Kinahapunan ay dumating si Aling Nene at may kasama itong may katandaang babae. Ipinakilala ito ng kanyang biyanan sa kanya. Isa itong kumadrona at kilala ito sa kanilang probinsya. Matet, si Kumaring Asun. Kumare, si Matet, asawa ni Jaytan. Suhi pala ang magiging apo mo, kumare. Abay, napakaswerte niyong mag-asawa at magkakaroon kayo ng anak na manghihilot. Nagtatakang napatingin si Matit dito. Paano niyo nalaman, Manang? Madaling mahulaan yan, Ineng, dahil patulis ang forma ng iyong tiyan. Kailangang mahilot iyan para hindi ka mahirapan sa panganganak. Napatango-tango si Matit sa sinabi. Iginaya niya ang kumadro na papasok sa silid upang doon siya hilutin. Naghanda naman ng pangmeryenda ang kanyang biyanan. Makwento ang kumadrona at napag-alaman niya na nag-iisa lang pala itong kumadrona sa probinsya. Ito na rin ang magpapaanak sa kanya dahil malayo ang ospital sa lugar ng kanyang biyanan. Bumalik sila sa sala pagkatapos siyang mahilot.
Dumating na rin ang kanyang asawa at biyanang lalaki galing sa pamimitas ng gulay. Hawak ni Jaytan ang tali ng kalabaw at dumiretso sa kulungan upang ilagay ang kalabaw. Napakalusog ng sanggol sa sinapupunan mo, Matet. Kumare, ang swerte mo talaga at may dalawa kang apo. Hayaan mo, Mare, magkakaapo ka rin. Malay mo baka sa susunod na buwan, magbuntis na si Leslie. Sabi mo nga, wala namang nakita ang doktor na may depekto sila ng kanyang asawa. Kaya malaki ang posibilidad na mabubuntis ito. Nakikinig lang si Matet sa pag-uusap ng dalawa habang kumakain ng merienda na inihanda ng kanyang biyanan. 2 linggo na mula nang dumating sila sa probinsya. Kabuwanan na niya kaya todo ingat siya sa kanyang mga galaw. Nagkayayaan ang pamilya ni Jaytan na maligo sa ilog malapit sa taniman ng palay. Bumili ng karne ng baboy at isda si Jaytan sa bayan. Naggatay na rin ng 3 manok si Mang Bobby upang may pangpulutan sila sa iinuming tuba. Isa itong uri ng inumin na nagmumula sa katas ng nyog. Nanguha na rin ng buko si Jaytan upang gawing panghimagas. Tuwang-tuwa naman si Matet sa napakasayang buhay sa probinsya. Samantala, lingid sa kanilang kaalaman na may mga pares na mga mata ang natatakam na nakatingin sa tiyan ng buntis. Pilit nitong pinipigilan ang pagtulo ng malapot na laway. Biglang sumipa ang sanggol na nasa sinapupunan ni Matet na nagpaigtad sa kanya. Kaya napahawak siya sa tiyan. Nang di sinasadyang napatingin siya sa taniman ng palay, may nakita siyang matandang babae na pailalim na tumitig sa kanya. Kinalabit niya ang asawa upang tanungin kung sino ang matandang babae, ngunit wala na ito sa kinatatayuan paglingon nila. Humilab bigla ang tiyan ni Matet, kaya agad siyang napahawak kay Jaytan. Inalalayan siya nitong maupo sa dala nilang upuan. Ayos ka lang? Nais mo bang umuwi? Ayos lang ako. Ayoko pang umuwi. Tignan mo, nag-e-enjoy pa si Ken sa pagligo sa ilog. Sumang-ayon naman si Jaytan sa asawa. Pagdating ng tanghali, nagyaya na siya kay Jaytan na umuwi. Hindi na kasi maganda ang kanyang pakiramdam dahil panay ang paglilikot ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Idagdag pa na napakamaalinsangan ang kanyang nadarama. Tumalima naman agad ito at kinuha ang bulso na may lamang mga prutas. Nay, tay, mauuna na ho kami. Hindi ho kasi maganda ang pakiramdam ko. Sige, liligpitin lang namin ito at susunod agad kami pauwi. Kinarga ni Jaytan si Ken dahil naglalambing ito sa kanya. Pagdating sa bahay, nagpahinga sa teres si Matet. Nawili siyang tumingin ng mga bulaklak sa hardin ng kanyang biyanan. Muli siyang nakaramdam ng paghilab ng tiyan hanggang sa sunod-sunod na pagsakit. Butil-butil na ang kanyang pawis sa noo at bahagyang namumutla. Bakit? Tarantang tanong ni Jaytan sa asawa at agad na ipinatong sa mesa ang hawak na tasa na may lamang tinimplang gatas. Manganganak na yata ako. Kinakabahang niyang sabi. Bilis tawagin mo ang kumadrona. Ramdam ko na malapit nang pumutok ang panubigan ko. Ayaw niya sanang iwan ng asawa. Mabuti na lang at nakauwi na ang kanyang mga magulang. Manganganak na si Matet. Tanging sambit niya sa mga magulang. Halos liparin niya ang bahay ng kumadrona sa bilis ng kanyang pagmamaneho. Naabutan niya ito na nilalak ang pinto at may dalang kahon na kulay silver. Aling Ason, aalis po ba kayo? Jaytan, ikaw pala. Oo, pupunta ako sa kabilang barangay. May hihilutin akong buntis doon. Bakit? Manganganak na ho si Matet. Abay, ba't di mo kagad sinabi? Tara, puntahan agad natin. Tumalikod na si Jaytan upang paandarin ang sasakyan. Hindi niya napansin ang pagngiti ni Aling Ason na may ipinahihiwatig. Nadatnan nila na sobrang namimilipit na sa sakit ng tiyan si Matet habang pinupunasan naman nito ng maligamgam na tubig ni Aling Nene. Pumasok ang kumadrona sa silid kung saan nandoon ang nakahigang buntis.
Pinulsuhan niya ito bago inilapag ang kahon na dala. Lumabas na kayo. Ako na ang bahala sa kanya. Pakihandaan na lang ng maligamgam na tubig at dalhin mo agad dito. Baling ng kumadrona kay Aling Nene. Ikaw naman, huwag kang pumasok dito. Upang lumabas agad ang bata. Tugon naman nito kay Jaytan at sa ama nito. Tinanong ng kumadrona si Matet kung saan nakalagay ang mga kumot. Itinuro lang nito ang Durabox ng walang tugon. Panay ang sigaw niya dahil sa sakit na naramdaman. Inumutan siya ni Aling Asun at inihanda na ang mga gamit sa panganganak. Pumasok si Aling Nene, dala ang maliit na palanggana na may lamang maligamgam na tubig. Umiri ka, Ineng! Lakasan mo! Umiri ng malakas si Matet na halos mapugto na ang kanyang hininga. Hinihingal na lumanghap muna siya ng hangin bago muling umiri. Napansin naman ni Aling Nene na lumabas na ang paa ng sanggol. Ngunit ibinalik ito ng kumadrona sa loob. Lumulunok din ito na para bang naglalaway na nakamasid sa dugo. Nangihina na si Matet pero hindi pa din lumalabas ang sanggol. Natakot siya na maubusan ng tubig o baka makakain ng sariling dumi ang sanggol dahil tiyak na mapapahamak ito. Tinipon niya ang lakas at muling umire, ngunit hindi pa rin lumalabas ang sanggol. Sa sala naman ay balisang pabalik-balik sa paglalakad si Jaytan. Kinakabahan na siya dahil hindi pa rin lumalabas ang kumadrona. Bumukas ang pinto ng silid at iniluwa doon si Aling Nene. Binulungan niya si Jaytan na kumuha ng asin at magdikdik ng bawang. Inutusan naman ito si Mang Bobby na magsunog sa labas ng bahay at ilagay sa sirang kaldero. Pinalagyan niya ito ng insenso at ipinadala sa loob ng silid. Walang kamalay-malay ang kumadrona sa balak ni Aling Nene. Ilang segundo ang lumipas at may kumatok sa silid. Napagbuksan niya ang mag-ama. Agad niyang kinuha ang mangkok na dala ni Jaytan at ang kaldero na may lamang sinulog na insenso. Tinignan niya ang kumadrona. Napansin niyang hindi ito mapakali. Hinang-hina na rin ang kanyang manugang. Hindi nakatiis ang kumadrona. Nagpaalam ito saglit na may kukunin sa labas ng kanilang bahay. Pagkaalis nito, agad siyang pumalit sa pwesto ng kumadrona. Pinairi niyang muli si Matet gamit ang huling lakas. Itinodo niya ang pag-ire hanggang sa marinig niya ang iyak ng sanggol. Laking pasasalamat niya sa Diyos na naipanganak na niya ang sanggol. Samantalang hindi na bumalik ang kumadrona. Sa pakiwari ni Aling Nene, umalis ito dahil hindi natagalan ang amoy ng didikdik na bawang at insenso. Ikinuwento ni Aling Nene sa kanila ang kutob niya kay Asun at hindi nga siya nagkamali. Sa galit ni Jaytan sa nalamang muntik ng mapahamak ang kanyang mag-ina, ay agad niyang sinugod ang bahay nito. Kinalampag niya ang pinto pero wala nang nagbukas nito. Dumating ang anak ni Aling Asun dahil nag-aalala umano ito nang hindi nito sinagot ang kanyang tawag. Nagulat sila nang mapagbuksan at tumambad ang kalunos-lunos na sinapit nito. Marami itong kalmot sa buong katawan. Wala na itong puso at pati laman loob. Nagkalat din ang dugo sa sahig. Detalyado niyang ikinuwento sa anak ng kumadrona ang ginawang pagpapaanak pa nito sa asawa. Napailing ito sapagkat nakakatiyak ang anak ni Aling Asun na hindi aswang ang kanyang ina at tiyak na ginaya lang ng kung sino mang halimaw ang mukha ni Aling Asun. Isa akong crew sa maliit na fast food dito sa Cebu. Pag maraming customer, umaabot ako hanggang alas 7 ng gabi. Nasa harapan ng paaralan ang lokasyon ng aking pinagtatrabahuan. Bago ako dumating ng bahay, bumibili muna ako ng isda kay Tatay Romeo. Lahat ng mga nakakakilala sa kanya ay tatay ang itinatawag. Bumili ako ng 1 kilong isda, gaya ng aking nakagawian. Matapos makapagbayad, naglakad na ako pauwi sa amin. Bihira na ang mga sasakyang dumadaan pag ganitong oras. Hindi naman masyadong malayo ang aming bahay mula sa pwesto ni Tatay Romeo. Pagdating sa bahay, inabot ko kay nanay ang nabiling isda matapos kong magmano.
Tumuloy ako sa silid upang magpalit ng damit, saka bumalik sa kusina. Nadatnan ko si nanay na nililinis ang nabili kong isda. Tamang-tama anak, bukas bibisita ang lola training mo kasama ang iba mo pang pinsan. May mapapaulam na tayo sa kanila. Dito raw pala sila matutulog dahil maaga daw silang dadalaw sa puntod ng iyong ama. Mabuti naman nay at naisipan ni lola na bumisita. Hindi ba siya mahihirapan sa pagbiyahe? Sos, hindi naman malayo ang San Vicente sa lugar natin. Natatawang sabi ni nanay. Kung sa bagay, bibili ako uli ng isda bukas nay. At saka po mag-grocery ako bukas pagkatapos ng trabaho. Hanggang 1:00 lang ng hapon ang aking duty eh. Tumango si nanay sa aking sinabi. Excited ako sa pagbisita ni lola. Matagal-tagal din itong hindi nakapasyal sa bahay. Maaga akong umalis upang maabutan ko pa ang unang bus na dadaan sa may waiting shed. May nakita akong 2 dalagitan na naglalakad palapit sa aking kinaroroonan. Ngumiti ako sa kanila na sinuklian naman ng 2. Dinig ko ang usapan nila tungkol sa umano na bangkay na natagpuan sa kabilang barangay. Wakwak daw ang tiyan nito at nawawala ang mga laman loob at tuyo ang katawan na tila naubusan ng dugo. Kinilabutan ako sa narinig. Hindi ko namalayan na huminto pala ang bus sa harap ng waiting shed. Bumusina ito dahilan upang magising ang aking diwa. Marami na ang mga customer nang dumating ako sa fast food. Pumunta na ako sa aking pwesto at sinimulang kunin ang mga order ng customers. Bandang 12:00 ng tanghali, dumating na ang kapalit kong cashier. Inabot ng manager ang aking sahod. Sumakay ako ng jeep at pinahinto sa warehouse. Naggrocery ako ng mga kakailanganin sa bahay at pati na rin sa sarili ko. Dumaan din ako sa palengke upang mamili ng karne at iba pang pansahog. Nagtaksi na ako, pauwi nang sa ganun, hindi ako mahirapan sa pagbitbit ng mga pinamili ko. Sinalubong ako ni nanay at tinulungan akong ipasok ang mga pinamili ko. Kinabukasan, maagang dumating si Lola Silvia. Maraming itong dalang pasalubong. Hindi nawawala ang bibingka at biko. Alam talaga ni Lola na paborito namin ito, lalo na pag si Lola na ang gagawa. Nagmano ako sa kanya at ilang kamustahan din ang aming ginawang magpipinsan. 3 araw silang mamamalagi sa bahay bago uuwi sa kanila. Tamang-tama at bukas wala akong pasok sa trabaho. Tinulungan ko si nanay na magluto ng ulam. Nag-ihaw ako ng karne dahil hindi ako nakabili ng isda kahapon sa pagmamadali. Bukas na ako bibili ng isda sa pwesto ni Tatay Romeo. Habang kumakain, masaya kaming nagkukwentuhan tungkol sa mga ganap sa buhay. Naiyak pa si Lola nang sariwain ang mga mabuting gawa ni Tatay. Inatake ito sa puso at hindi na naagapan. Inalo ni nanay si Lola, samantalang ang isa kong pinsan ay nagbiro upang aliwin ang aming abuela. Kinagabihan, kinuha ko ang gitara at bitbit ng isa kong pinsan ang 2 galon ng tuba. Maagang pumasok sa silid ang 2 matanda. Nagkakatuwaan kaming magkantahan. Tanging ang bilog na buwan ang nagsisilbing naming ilaw sa labas. Mga lumang kanta ang aking tinugtog gamit ang gitara. Tulad ng dati, noong maliliit pa kami. Masaya kaming nagkakantahan habang sinasabayan pa ng pag-inom ng tuba. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa kami tumigil sa kakakanta. Sinusulit namin ang oras na magkasama kami. Sa 3 taon na namaya pa si Tatay, ngayon lang ulit kami nagkasama ng mga pinsan ko at ni Lola. Tama nga ang sinabi nila. Tanging ang oras ang magsasabi kung kailan maghihilom ang sugat ng kahapon. Si Fred ang unang nalasing sa amin. Nagtawanan kami dahil nagsimula na itong sumayaw habang panay ang halakhak. Nasa ganoon kaming pagtatawanan nang may isang lalaki ang huminto sa aming harapan. Mga iho at ineng, bili kayo ng isda. Mura lang ito at masarap na ipulutan dyan sa iniinom nyo. Tignan nyo, sariwa pa ang mga ito. Ito na lang ang natira kaya ubusin nyo na. Lumapit ako sa balde at tinignan ang kanyang isda. Totoo ang sinabi nito. Napakasariwa pa talaga ng mga isda at buhay pa ang mga iilan. Magkano po ba ang 1 kilo ng isda, Manong? 100 na lang ito lahat, ineng.
Sige na, bilhin mo na to nang makauwi na rin ako sa kabilang barangay. Masarap itong gawing pulutan dyan sa iniinom nyo. Saglit lang po Manong ha. Pumasok ako sa bahay at kumuha ng pera sa aking bag. Tulog na sila nanay at lola. Binigyan ko ng 200 ang matanda. Manong, ito ang bayad. Aba, sobra ito ining. 100 lang ito lahat. Nang sa ganun, maubos ng mga paninda kong isda. Pangdagdag nyo na ho yan. Salamat ining. O siya, salamat ining. Tutuloy na ako. Nginitian ko ang matanda. Inihatid ko ito ng tanaw hanggang sa mawala ito sa aking paningin. Napakamura ng istang ibinibenta niya. Bumalik ako sa aking mga pinsan at tinanong kung mag-iihaw ba kami ng isda. Huwag na Lisa. Madaling araw na at medyo tinamaan na ako sa iniinom natin. Natatawang sabi ni Ali. Sumang-ayo naman ang iba kong pinsan dahil hindi na nila kaya. Natatawang tumingin ako sa kanila. Pumasok na sila sa loob samantalang naiwan kaming dalawa ni Isabel. Kami na ang nagdala sa mga naiwang gamit sa labas. Pagpasok namin sa loob, bigla akong natigilan ng umihip ang malamig na hangin. Nakaramdam ako ng kilabot. Nagulat pa ako nang tapikin ako ni Isabel. Ayos ka lang Lisa? Tumango lang ako. Pinauna ko na siyang pumasok sa aking silid. Kailangan ko pa kasing linisin ang mga isdang binili ko. Ang bilis ng oras, 2:00 na ng madaling araw. Hindi pa ako nakapagsimulang maglinis nang lumabas sila lola ng silid. Magkapareho talaga si lola at nanay. Palagi itong maagang gumigising. Katuwiran ni nanay, nasanay na ang katawan niya dahil maaga silang gumising noong mga nagtatrabaho pa ito sa Saudi bilang katulong. Ano yan, apo? Ipinakita ko kay lola ang isda na nasa palanggana. Nanlaki ang mga mata nito at napatakip ng ilong. Tahimik lang si lola na nakamasid sa amin. Inutusan na niya akong linisin ang mga isda. Nag-init si mama ng tubig sa heater. Kukuhanin ko na sana ang hasang ng isda, ngunit nagtaka ko kasi walang hasang. Tinignan ko ang iba pang isda at lahat ng mga ito ay walang hasang. Tinanong ako ni lola kung anong problema. Kumuha ako ng isda at pinakita sa kanya. Napailing ito nang makita na walang hasang ang isda. Inutusan ako ni lola na kumuha ng 3 kalamansi. Mabuti na lang at may kalamansi pa sa ref. Hiniwa ko ang 3 kalamansi at ibinigay kay lola. Agad naman niyang pinataka ng isda. Bigla itong umusok at may masangsang na amoy. Nag-iba ang kulay ng isda hanggang sa maging isang kamay. Muntik na akong masukan nang makita ang kamay at mga uod na nagsisilabasan. Pati si nanay ay nagulat din sa nakita. Dilibing ko na lang ang mga isda kasama ang kamay sa bakanting lote sa kabila. Nang magising ang aking mga pinsan, agad kong ikinuwento ang nangyari sa isda. Mabuti na lang at hindi namin niluto ang isda. Kung hindi, tiyak na nahawaan na kami. Mula noon, hindi na ako bumibili ng isda o kahit anong pagkain kapag hindi ko kakilala ang nagbebenta. Namamanhid ang mga braso ko sa pagkakabitin sa itaas. Nanlamig ang mga paa at nanginginig na din ang mga ngipin ko. Nag-aapoy din at nilalamon ng gutom ang loob ko. Walang kamalay-malay. Napilipit ko ang aking mga pagkakatali habang muling lumakas ang gutom. Napahagulgol na lang ako sa aking nararanasang hirap ngayon. Ilang beses ko nang sinubukang tumakas ngunit palagi akong bigo. Malapit na akong mawalan ng pag-asa na makaalis ako sa lugar na kinasasadlakan ko ngayon. Ang nais ko na lang gawin ay matulog at baka sakaling paggising ko ay hindi na ako binabangungot. Ngunit alam kong hindi iyon mangyayari. Sinabi ng mga nakahuli sa akin na pinarurusahan nila ako sa pagiging isang nilalang na labag sa kalooban ng Diyos at halos hindi ako pinatulog. Kapag tuluyan na akong naaanod sa panaginip, binubuhusan nila ako ng malamig na tubig para ako'y magising at muli na naman nilang pahihirapan. Masyado na akong nangihina dahil ilang araw na rin akong hindi nakakainom ng dugo at nakakakain ng laman loob ng hayop. Mga hayop na nagpapapawi sa aking gutom at uhaw. Ang dating mga araw ng aking pagkakabihag ay naging buwan na. Ang aking paningin ay lumabo na halos wala na akong makita.
Alam kong palaging dumadating ang mga lalaki sa kalagitnaan ng araw, ngunit wala silang ginawa kundi tumayo roon. Ilang beses na akong nagmamakaawa sa kanila ngunit sa halip na pakinggan ay mas lalo nila akong pinarurusahan dahil para sa kanila ako ay alagad ng kasamaan. Sa bawat hagupit ng buntot pagi na dumadapo sa aking nalalapnos na balat ay siya ring pagbalot ng pagkasuklam sa aking puso. Nagsimula na akong lamunin ng galit at paghiganti. Nasa harapan ko ngayon ang tatlong lalaki na pawang may dalang tigi-isang buntot ng pagi. Mariin kong ikinuyom ang aking kamao sa matinding galit. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako mananatiling nakakulong at nakakadena. Nagpupumiglas ako. Pinipilit at hinihila ang mga kadena sa abot ng aking makakaya. Buong lakas ko itong hinila kahit pakiramdam ko ay wala na akong lakas na magpatuloy. Marahas akong napabuntong hininga nang maubos na talaga ang aking lakas. Napaatras ako, napasandal sa malamig na mga bato. Sinubukan kong iangat ang aking ulo nang bumagsak ito sa kanang braso ko. Pero hindi ko magawa. Nagsisimula ng pumikit ang aking mga mata upang makabawi kahit kaunti. Subalit tuluyang nilamon ng dilim ang aking diwa. Naalimpungatan ako nang maamoy ang dugo na tila bumuhay sa buo kong kalamnan. Naaamoy ko ito, ngunit hindi ako makagalaw. Iminulat ko ang aking mga mata at hinanap ang pinagmulan ng amoy. Natigilan ako nang makita ang nakabukas na bintana. Muli kong sinamyo ang amoy at tama nga ako. Nagmula nga ito sa labas. Kahit na hindi ako makalapit sa bintana, ang bango ng dugo ay nanatili sa hangin. Naglalaway ako ngayon. Nagulat ako nang nakagawa pa ako ng anumang uri ng likido. Gaano katagal ito magtatagal? Kailan nila ako papatayin? Tanong ko sa aking sarili. Naririnig ko naman sila. Paikot-ikot sa dilim. Ang mapurol. Matunog na ingay ng kanilang mga tibok ng puso na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Nataranta ko. Sinubukan kong iangat ang aking ulo sa pagkakataong ito at nagawa ko na. Nataranta. Sinubukan kong iangat ang aking ulo at sa pagkakataong ito ay gagawin ko na. Wala akong magawa. Muli akong tumayo at pursahang hinila uli ang kadena. Buo na ang loob ko na makatakas ngayong gabi. Lumawak ang aking ngiti nang mapansin na medyo lumuwag ang dulo ng kadena kung saan nakapako ito sa mga pader na bato. Akmang hihilahin ko na ulit ang kadena nang may marinig akong mga yabag na parang papalapit na sa aking kinaroroonan. Kaagad akong bumalik sa pwesto at nagkukunwaring tulog. Lumabas naman kaagad ang mga lalaki nang masigurong nasa silid lang ako at nakakulong. Pagkaalis ng mga lalaki, ay kaagad kong hinugot ang kadena hanggang sa tuluyan itong natanggal mula sa pagkakadikit. Inilubid ko ito sa aking braso dahil medyo may kahabaan ng kadena. Lumapit ako kaagad sa nakabukas na bintana at sumilip. Medyo may kataasan ito pero alam kong kaya ko itong talunin. Walang ingay akong lumapag sa lupa at kaagad na tumakbo patungo sa masukal na gubat. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng aking mga paa. Hindi ako masyadong pamilyar sa lugar ngunit ang mahalaga sa akin ay makalayo ako sa impyernong hinantungan. Pilit kong nilalabanan ng pagod at paghihina hanggang sa marating ko ang ilog. Tumawid ako ng ilog at doon tumambad sa akin ang mangingilan-ngilang kababayan. May nakita akong isang lasing na lalaki at patungo ito sa pinagkukublihan ko. Mabilis ko itong sinunggaban at kaagad na kinagat ito sa leeg. Nangisay ang lalaki hanggang sa tuluyan itong nawala ng hininga. Sarap na sarap ang aking pakiramdam habang nilalantakan ang mga laman loob nito. Ito ang unang beses na kumain ako ng tao at totoong mas masarap ang lasa ng kanilang karne kaysa karne ng hayop. Napatid ng aking biktima ang gutom at uhaw na isang buwan kong naramdaman. Ang kailangan ko na lang ay makabalik sa pugad namin upang tuluyang gumaling ang aking mga sugat. Ginamit ko ang aking pang-amoy upang madali kong mahanap ang daan pabalik. Sinalubong ako kaagad ng aking mga kauri pagdating ko sa aming kuta. Nababakas ko ang pag-aalala sa kanilang mga muka habang umiiyak naman si ina na yumakap sa akin. Matagal nila akong hinanap subalit di nila matuntun ang aking amoy, dulot ng mga pangontra na nakalagay sa aking kulungan.
Mas tumindi pa ang galit sa aking puso nang malaman na pinatay ng mga lalaking yon si ama at ang nakatatanda kong kapatid, pati na ang ilang mga kauri ko. Mabuti na lang at nakatakas si ina, pati ang iba kaya ipinagpaliban muna nila ang paghahanap sa akin. Ipinangako ko kay ina at sa iba ko pang kalahi na magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ni ama at ng nakatatanda kong kapatid pati na ang aking mga kalahi. Isang araw lang ang itinagal at tuluyan nang gumaling ang aking mga sugat. Walang malay sila ina na ngayong gabi ang balak kong lusubin ang 3 lalaki. Ayaw ko nang may madamay pa kaya ipinasya kong ako na lang mag-isa ang lulusob. Madali ko na itong matutunton sapagkat tinandaan ko ang aking dinaanan nung makatakas ako. Nang makalis na ang mga kasamahan kong aswang upang maghanap ng mga hayop, kaagad naman akong umiba ng daan. Kaagad akong nagkubli pagdating sa abandonadong bahay. Nakita kong nagiinuman ng 3 at walang hawak na buntot ng pagi kaya lumabas ako sa aking pinagtataguan at hinarap sila. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad ako sa kanilang harapan. Tatakbo sana sila, ngunit mas mabilis ko silang naabutan. Ibinalibag ko sa may pader ang 2 lalaki. Hindi kaagad nakatayo ang mga ito. Lalapitan ko sana sila upang muling ibalibag, subalit natigilan ako nang batuhin ako ng bangko ng lalaking labis na nagpahirap sa akin. Pumihit ako paharap sa kanya habang hinila ko ang isa sa mga kasama nito. Pinilit pa nitong magpupumiglas, pero kaagad kong pinilipit ang leeg nito. Pagkatapos ay ginilitan ko ito ng ulo. Sumirit sa aking muka ang maraming dugo. Napakabango talaga ng amoy ng dugo na nagpapatakam sa akin. Galit na sinugod ako ng kaharap kong lalaki at akmang isasaksak niya ang punyal sa aking dibdib. Subalit mabilis ko itong nailagan. Ako naman ngayon ang tumatawa habang nakikipagbuno sa lalaki. Ni hindi niya ako magawang madaplisan man lang, samantalang siya ay halos mapuno na ang kanyang mukha ng mga kalmot. Nahawakan ko ang kanyang pulsuhan at walang gatol na pinilipit ko ang 2 niyang braso. Napasigaw ito sa sakit at lumagutok ang kanyang mga buto. Tanda na, nabali ito. Tinadyakan ko siya sa may tiyan, ngunit di man lang niya magawang maiangat ang kanyang mga braso. Napasandig ito sa pader na dingding habang panay ang pagmamakaawa niya sa akin. Humingi ito ng tawad pero hindi ko siya pinakinggan tulad ng hindi niya pakikinig sa akin. Nilapitan ko ang kanyang mga kasamahan na di magawang makatayo at tulad ng nangyari sa isa niyang kasamahan. Ginilitan ko din ito sa leeg sa harap mismo ng lalaking nagpahirap sa akin ng husto. Pumalahaw ito ng iyak ngunit di ko man lang maramdaman na naaawa ako. Tanging poot at galit ang bumalot sa aking puso. Kinuha ko ang isang bag na nakalapag sa mesa at inilagay ko doon ang 2 ulo ng kasamahan ng lalaki. Sinadya kong itira siya upang maiparanas ko sa kanya ang paghihirap na ipinaranas niya sa akin. Isinukpit ko sa aking braso ang bag na may lamang 2 pugot na ulo at hinila ang buhok ng lalaki. Napatili ito sa lakas ng aking paghila sa kanya, pero dahil nabali ang kanyang mga braso, ay di nito magawang makapanlaban. Mabilis akong naglakad habang hila-hila pa rin ang lalaki. Di naman kasi ako nakakalipad tulad ng aswang na mandaragit dahil isa akong gabunan. Magpagayunman, taglay pa rin namin ang bilis, liksi at talas ng isip. Nagkakatuwaan ang aking mga kauri pagdating ko sa kuta namin. May nahuli pala ang mga ito na 5 baboy ramo kaya tila may piging. Itinapon ko ang bag sa lupa at gumulong doon ang 2 ulo. Nakatingin sa akin ang mga aswang at tuwang-tuwa nang makitang naiganti ko ang aking kalahi at ang aking pamilya. Isinabit nila ang 2 ulo sa maliit na puno. Nagpasama ako sa aking ina at sa aking pinsan sa bodega at doon pinagtulungan namin itali ang lalaki gamit ang kadenang itinali niya sa akin. Sumisigaw ito at nagmamakaawa pero naging bingi kaming lahat dahil sa kanilang ginawa, lalo pa at wala naman kaming kasalanan sa mga tao. Humihingi ng tawad ang lalaki pero umaakto pa rin ako na walang naririnig. Nais nitong paalisin ko sana siya na ikinahalakhak ko.
Sinindihan ko ang aandap-andap na lampara upang may magsilbing liwanag sa bodega. Pagkatapos ay lumabas ako ng bodega at ikinandado ang pinto nito. "Palabasin mo ako! Palabasin mo ako!" Rinig kong sigaw ng lalaki. Nakihalubilo ako sa mga kauri ko upang ipagdiwang ang aming tagumpay. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, kanya-kanya ng pasok sa kanilang mga bahay ang mga aswang upang magpahinga. Naiwan naman ako sa labas dahil hindi pa ako dinadalaw ng antok. Naisipan kong puntahan ang bodega upang tignan ang kalagayan ng bihag. Medyo nakadama ako ng awa sa kanya nang marinig ang kataga na nais niyang makita ang kanyang pamilya. Napabuntong hininga ako pero di pa rin ako nagpadala sa awang nararamdaman ko. Mahirap na at baka maisahan pa ako ng lalaki. Hinawakan ko ang mukha upang makita niya ang nanlilisik kong mapupulang mga mata. Ang nagpupumiglas kong biktima at napahagulkol at napasigaw sa pagkabigo at takot. Sa kabila ng mga sugat nito, nagawa pa rin ng lalaki na manatiling buhay kahit na may maraming dugo na ang nawala sa kanya. Sininghalan ko siya at labis akong napupuot sa lalaki dahil isa siya sa mga nagpahirap sa akin. Nararapat lang ang parusa ko sa kanya dahil siya talaga ang totoong may kasalanan sa akin. Iniwan ko ang lalaki at kaagad na lumabas ng bodega. Nadatnan ko si ina na nakaupo sa harap ng inihaw na baboy ramo. Tinanong ko si ina kung tama ba ang aking ginawa at sinabi niyang, "Oh, anak." Parang gumaan ang pakiramdam ko at masaya na inilagay ang isang kamay sa aking mukha. Ang pakiramdam na kaginhawaan na ibinigay sa akin ng banayad na haplos ay hindi mailalarawan. Hindi na kailangang sabihin. Natagpuan ko ang aking sarili na biglang umiyak. Pinapakalma naman ako kaagad ni ina. Sinuklay niya ang kanyang mga daliri sa aking buhok na nagpakalma sa aking nararamdamang lungkot. Iniisip ko na sana di nangyari ang lahat ng ito pero alam kong totoong lahat. Nandito lang ako. Pwede mong ilabas lahat ng nandyan sa puso mo. Bulong sa akin ni ina at hinalikan ako sa noo. Kinaumagahan, kaagad akong bumalik sa bodega na may dalang isang balde ng tubig na may yelo. Nadatnan ko ang lalaki na natutulog pa kaya kaagad kong ibinuhos sa kanya ang tubig na may yelo. Malamig! Napakalamig! Sambit ng lalaki nang bumagsak sa kanya ang tubig at gulat itong tumingin sa akin. Nanginginig ang kanyang mga braso na alam kong namamanhid. Ang kanyang likod ay nakasandal pa rin sa matigas na pader. Napapangiwi pa ito kapag sumasandal ang kanyang likod sa dingding. Ang pagkabigla ng malamig na tubig ay nagpanginig sa kanyang buong katawan at sa kanyang mga paa. "Hindi!" Malakas na sigaw ng lalaki na umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Lumalaban ito ng husto para makawala sa nakakatakot na metal sa kanyang pulso. Hindi ko napigilan ang pagkawala ng isang malakas na halakhak habang pinagmamasdan ang lalaki. Ngayon, ramdam na niya ang paghihirap na pinaranas niya sa akin.